Nagdala ako ng mga bulaklak at tiket ng eroplano, patungong Palawan sa opisina, para sorpresahin ang aking asawa para sa araw ng mga puso. Ngunit ang buong kumpanya ay nagdiriwang ng kanyang engagement sa bagong CEO. Hinalikan ng aking asawa ang babae, at pagkatapos ay itinaas ang isang diamanteng singsing habang pumapalakpak ang mga tao. Tumalikod ako at umalis ng walang lingon-lingon. Hindi ko na hinintay na makita ako ng sinuman. Ngayon, nakatayo ako sa pasilyo ng aming bahay. Sa Ayala Alabang, tumutunog ang doorbell, ngunit hindi ko agad binubuksan. Suot ko pa rin ang aking coat. Nakasabit ang bag sa aking balikat. At ang mga bulaklak para sa araw ng mga puso ay nalanta na sa ibabaw ng kitchen island sa likod ko. Ang mga rosas ay nakabalot sa makapal na kulay kremang papel na may pulang satin na laso. Ito yung klase ng romantiko at magarbong ayos na laging sinasabi ni Luis na gusto niya dahil nagpaparamdam daw ito sa kanya na para siyang isang klasikong maginoo. Binili ko ang mga iyon kaninang umaga sa isang maliit na flower shop malapit sa istasyon ng tren, kasama ang isang card na sinulat ko gamit ang kamay. Dahil pagkatapos ng labangkato na taon ng pagsasama, naniniwala pa rin ako na ang pag-ibig ay nararapat paghirapan. Nakatago sa loob ng card na iyon ang mga tiket sa eroplano, patungong Palawan. First class. Pag-alis sa Biyernes ng hapon, 4 na gabi. Sa isang maliit na resort malapit sa dagat sa El Nido, ang parehong lugar kung saan kami nag-honeymoon ni Luis, bago pa man naging pasadya ang kanyang mga suit, bago pa lumabas ang kanyang pangalan sa mga business magazine, bago pa tumuwid ng tayo ang mga tao. Kapag pumapasok siya sa isang silid kaninang umaga, naiisip ko ang kanyang mukha pagkakita niya sa mga iyon. Pagsapit ng tanghali, nakita ko ang kanyang mukha habang hinahalikan niya ang ibang babae. Tumunog muli ang doorbell. Mas matagal ngayon. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Luis na bahagyang naririnig sa makapal na pinto. Karina! Pakiusap! Buksan mo ang pinto. Tiningnan ko ang aking telepono. Pumasok ang isa pa niyang tawag na nagpailaw sa screen na may larawan na hindi ko kailanman pinalitan. Si Luis na may suot na navy blue na sweater, nakangiti sa akin mula sa beranda ng aming unang bahay. Bago pa ang mga puting buhok sa kanyang sentido, bago pa ang mamahaling relo, bago pa tumigas ang ambisyon at naging kayabangan, hinayaan kong tumunog ito. Karina, alam kong nandyan ka sa loob, sabi niya. Basag ang boses. Pakiusap. Kausapin mo lang ako. Kausapin. Kakaiba kung gaano kaliit ang tunog ng salitang iyon pagkatapos ng aking nasaksihan. Alas 11:04 ng umaga. Pumasok ako sa lobby ng Veridian Tech na may hawak na isang bouquet sa isang kamay at isang manipis na itim na sobre sa kabila. Ang gusali ay puro salamin at sikat ng araw. Makintab na sahig na semento, mga vertical garden, at isang reception desk na mas mukhang sa isang eksklusibong hotel kaysa sa isang corporate headquarters. Hindi ako madalas pumunta sa mga nakaraang taon dahil mas gusto ko ang aking privacy. At dahil dahan-dahang sinanay ni Luis ang lahat, naisipin na ang kumpanya ay kanyang mundo, hindi sa amin. Inaasahan ko pa rin na may makakakilala sa akin. Marahil hindi ang bagong receptionist, isang dalaga na may perpektong eyeliner at mga earphone, ngunit tiyak na may isang tao mula sa operations, isang tao mula sa finance, isang tao na matagal nang naroon. Para maalala noong ang kumpanya ay 12 tao lamang, sa isang inuupahang opisina, sa itaas ng isang dental clinic sa Ortigas. Sa halip, halos hindi tumingala ang receptionist. Pupunta po kayo sa celebration? Masayang tanong niya. Ngumiti ako. Iniisip na nag-organisa si Luis ng isang Valentine's event para sa mga empleyado. Magaling siya sa mga ganoong bagay. Ang mga nakikitang kilos, ang champagne, ang mga talumpati, ang isinadulang pagkabukas palad. Siguro nga, sabi ko. Itinuro niya ang patio sa loob. Kasi simula lang po nila. Narinig ko ang palakpakan. Bago ko nakita ang mga tao.
Siguro ay may 200 empleyado na nagtipon sa ilalim ng skylight, nakapalibot sa isang maliit na entablado na pinalamutian ng mga puting rosas at gintong lobo. May nagdala ng isang violinist, may iba pang nagre-record gamit ang telepono. Ang logo ng kumpanya ay nagniningning sa likod ng entablado at sa ilalim nito ay si Isabel Gonzalez, ang bagong CEO na kinuha ni Luis. 18 buwan na ang nakakaraan. Nakilala ko siya minsan sa isang charity dinner. Siya ay matalino, elegante, at halos isang dekada na mas bata sa akin, na may perpektong blonde na buhok at ang uri ng mahinahong tiwala sa sarili na nagiging dahilan upang mapagkamalan ng mga tao ang kagandahan bilang kakayahan. Bagaman taglay niya ang pareho, si Luis ay nasa tabi niya. Nakangiti siya ng kanyang pampublikong ngiti, malawak at ensayado, na ang isang kamay ay nakapatong sa butones ng kanyang jacket na para bang ipinanganak siya sa ilalim ng isang spotlight. Pagkatapos ay lumuhod siya, naghiyawan ang silid. Sa isang segundo, tumanggi ang aking isip na isalin ang nakikita ng aking mga mata. Akala ko siguro ay isang maliit na palabas ito, isang biro sa kumpanya, isang katawa-tawang gimmick para pasayahin ang lahat. Ngunit pagkatapos ay tinakpan ni Isabel ang kanyang bibig ng parehong mga kamay, na puno ng luha ang kanyang mga mata, at binuksan ni Luis ang isang kahon na pelos. Kuminang ang diamante sa liwanag, ang parehong hiwa na minsan kong sinabi sa kanya na gusto ko. Pumalakpak ang mga tao habang tumango si Isabel. Isinuot ni Luis ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos ay tumayo, hinawakan ang kanyang mukha, at hinalikan siya. Hindi ito isang nerbiyosong halik, hindi isang pagkakamali, hindi isang bagay na naguguluhan o aksidente. Hindi hahalikan ng isang lalaki ang ibang babae. Nang ganoon, maliban kung sanay na niyang pagtaksilan ang kanyang asawa sa kanyang isipan, ng 1,000 beses, naramdaman kong dumulas ang bouquet sa aking kamay. Isang babae malapit sa akin ang bumulong. Can you believe it? Bagay na bagay sila. Bagay na bagay. Iyon ang salita na sa wakas ay nagpalingon kay Luis. Nagtagpo ang aming mga mata sa kabilang panig ng atrium at sa kalahating segundo, ang lahat ng ingay sa silid ay tila naglaho. Nawala ang kanyang ngiti. Namutla ang kanyang mukha. Alam niyang nakita ko ang lahat. At kahit na hindi siya lumapit sa akin, hindi niya sinabi ang pangalan ko. Hindi siya bumaba sa entabladong iyon. Sinundan ni Isabel ang kanyang tingin. At pinagmasdan ako ng magalang na pagkalito na ibinibigay ng isang host sa isang bisita na hindi niya matukoy kung sino. I'm sorry. Halos mabait niyang binigkas. Magkakilala po tayo? Noon ko naintindihan. Hindi lang ako niloko ni Luis. Binura niya ako. Tumalikod ako bago pa maubos ang aking dignidad sa harap ng mga estranghero. Walang pumigil sa akin habang naglalakad ako pabalik sa lobby. Ngumiti muli ang receptionist. Walang kamalay-malay pa rin. Masaya pa rin. At sinabing, "Have a great Valentine's Day." Nakarating ako sa parking lot bago nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Umupo ako sa aking kotse na may mga bulaklak sa upuan ng pasahero at ang sobre para sa Palawan sa aking kandungan, at narinig ko ang mahinang alingaw-ngaw ng palakpakan na nakakulong pa rin sa aking mga tainga. Maaari sana akong sumigaw. Maaari sana akong bumalik. Maaari ko sanang ihagis ang mga rosas na iyon sa kanyang mukha, sa harap ng buong kumpanya, at bigyan sila ng palabas na halos tinatamasa na nila. Ngunit ang galit, kapag ito ay naging sapat na dalisay, ay nagiging tahimik. Binuksan ko ang aking telepono. Una, kinansel ako ang Palawan. Pagkatapos, ay tinawagan ko ang bangko at ipinatigil ang lahat ng pinagsamahan naming account na nangangailangan ng parehong pahintulot sa ilalim ng aming kasunduan sa conjugal property. Pagkatapos ay tinawagan ko ang aming abogado, si Attorney Jose Reyes, na abogado ng aking ama, bago siya naging akin. "Karina," sabi niya, nababahala sa tono ko. "Anong nangyari?" "Ang asawa ko ay nag-propose sa kanyang CEO," sabi ko. Nagkaroon ng katahimikan na napakatindi, kaya't naririnig ko ang kanyang paghinga. Pagkatapos
ay sinabi ni attorney. Reyes, papunta na ako sa opisina. Wag, sabi ko. Simulan mo sa holding company. Isa pang katahimikan. Sigurado ka ba? Tumingin ako sa windshield patungo sa mga pinto ng elevator. Kalahating umaasa na si Luis, ay biglang lalabas mula roon. Hingal at nagsisisi. Hindi siya dumating. Oo, sabi ko, bawiin ang buong posisyon. Karina, magdudulot iyan ng liquidity event. Alam kong mapipigil niyan ang kanyang credit line. Alam kong maaari nitong pabagsakin ang nakabinbing acquisition. Si Attorney Reyes, huminto siya sa pagsasalita. Idiniin ko ang aking hinlalaki sa sobre para sa Palawan hanggang sa masugatan ng aking balat. Gawin mo. Habang nagmamaneho ako pa uwi kanina, pumasok ang unang tawag, pagkatapos ang pangalawa. Hanggang umabot sa 22 na hindi nasagot na tawag. Ngayon ay nakatayo siya sa aming beranda. Nagdo-doorbell na parang isang taong sinusubukang gisingin ang mga patay. Karina, sabi niya ulit, pakiusap, pwede ba akong magpaliwanag? Dahan-dahan akong lumakad papunta sa pinto at sumilip sa bintana sa gilid. Suot pa rin niya ang parehong suit. Ang kanyang kurbata ay baluktot na ngayon. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay makintab sa pawis sa kabila ng lamig ng Pebrero. Sa likod niya, sa driveway, ang kanyang itim na kumpanyang kotse ay nakapark ng pahilig. Na para bang iniwan niya ito bago pa man ito tuluyang huminto. Sa unang pagkakataon sa buong araw, mukhang isang lalaki si Luis na naiintindihan na ang mga kahihinatnan ay maaaring mas mabilis kaysa sa mga dahilan. Binuksan ko ang pinto ng bahagya lamang. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa aking mukha. Pagkatapos ay sa aking coat. Pagkatapos ay dumaan sa akin patungo sa kusina, kung saan nakalatag ang mga bulaklak na parang ebidensya. Karina, bulong niya. Hindi iyon ang tulad ng iniisip mo. Tinitigan ko siya, at sa isang kakilakilabot, at halos nakakatawang sandali, napagtanto ko na kahit ngayon, iniisip niyang ang pagtataksil ang problema. Wala siyang ideya na ang imperyo ay nasusunog na sa likod niya. Kung gayon, sabihin mo sa akin, mahinahon kong sinabi. Ano ba talaga ang hitsura noon? Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Tumingin siya sa screen at ang kulay ay nawala sa kanyang mukha nang napakabilis. Alam ko na bago pa niya sabihin. Nalaman na ng board of directors. Halos kasiya siyang pagmasdan ang takot sa kanyang mga mata. Hindi kasiya siya sa maingay at malupit na paraan na iniisip ng mga tao na dapat maramdaman ang paghihiganti. Kundi sa isang mas tahimik na paraan. Ang paraan kung paano nakakaramdam ng kasiyahan ang isang nakakandadong pinto pagkatapos ng maraming taon na may pumapasok ng hindi kumakatok. Pinatahimik niya ang tawag nang hindi sinasagot. Karina, sabi niya, lumapit ng isang hakbang. Kailangan nating mag-usap sa loob. Hindi, sabi ko. Ang kanyang mga mata ay lumihis sa kalye. Ang mga bahay ng aming mga kapitbahay ay nakatayo sa likod ng mga hubad na puno ng nara, na ang mga ilaw sa beranda ay nagniningning laban sa kulay abo na hapon ng araw ng mga puso. Ang Ayala Alabang ay isang lugar kung saan nagkukunwari ang mga tao na hindi napapansin ang mga bagay habang napapansin nila ang lahat. At alam iyon ni Luis nang higit kaninuman. Nag-ukol siya ng maraming taon sa pag-aalaga ng imahe ng isang mapagbigay na asawa, isang visionary founder, isang taong naaalala ang mga kaarawan, at nagpapadala ng mga Christmas basket sa mga taong halos hindi niya gusto. Ang makitang nagmamakaawa sa aking beranda ay hindi angkop sa kanyang pampublikong imahe. Pakiusap, sabi niya. Binababa ang kanyang boses. Nagkamali ako. Ang makalimot ng anibersaryo, iyon ang pagkakamali, sabi ko. Ang maiwanan ng eroplano, iyon ang pagkakamali. Pero ang mag-propose sa ibang babae sa harap ng 200 empleyado, hindi iyon isang pagkakamali. Tumigas ang kanyang panga. Nawala sa kontrol. Halos matawa ako.
Iyon ang talento ni Luis, at marahil ang kanyang sumparin. Kaya niyang gawing parang panahon, ang anumang sakuna. Isang bagay na nangyayari, isang bagay na hindi inaasahang dumarating, isang bagyo, hindi isang pagpili. Kailan ito nawala sa kontrol? Tanong ko. Bago o pagkatapos ng singsing, napalunok siya. Sa likod niya, nagsimulang mag-vibrate muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, tiningnan niya ito at itinago ang screen, ngunit sapat ang nakita ko. Attorney, Jose Reyes, ang aking abogado. Nakita ni Luis na nakita ko. Anong ginawa mo? Bulong niya. Sumandal ako sa hamba ng pinto, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa salaming atrium na iyon, huminto sa panginginig ang aking kamay. Prinotektahan ko ang kung ano ang sa akin. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay tumalas ang takot at naging pagkalkula. At nakilala ko ang tingin, dahil nakita ko na ito sa mga meeting table sa loob ng maraming taon. Sa tuwing nagsisimulang gumalaw, ang isang deal sa direksyon na hindi na niya makontrol. Karina, hindi mo basta-basta maaaring bawiin ang kapital ng ganyan, sabi niya. May mga pamamaraan, may mga obligasyon, may mga sugnay. Pagtatama ko. At pinirmahan mo ang mga iyon. Tiningnan niya ako, na parang nagsalita ako sa isang wika, na dati niyang naiintindihan, ngunit nakalimutan dahil sa kayabangan. Labakton na taon na ang nakalilipas. Noong ang Veridian Tech ay wala pang iba kundi isang kalahating tapos na platform ng IT systems. Isang folding table, at isang pangalan na isinulat ko sa isang notepad ng alas. 2 ng umaga, hindi nagsasalita si Luis ng mga obligasyon noon. Nagsasalita siya ng mga pangarap. Nagsasalita siya tungkol sa pagbuo ng isang bagay na magpapaligtas sa mga sistema ng ospital. Natutulong sa mga doktor, na mas mabilis na masubaybayan ang kritikal na data ng pasyente, na pipigil sa maliliit na klinika, na malunod sa lumang teknolohiya. Mayroon siyang karisma, at ako ang may arkitektura. Kaya niyang ibenta ang ideya sa isang buong silid. At kaya kong buuin ang kung ano ang kanyang ibinebenta. Magaling kaming team noon. Magaling kaming team noon. Iyon ang bahagi na hindi kailanman naiintindihan ng mga tao tungkol sa pagtataksil. Hindi ito laging nagsisimula sa isang kontrabida at isang biktima. Minsan, nagsisimula ito sa dalawang pagod na tao na kumakain ng take-out sa sahig ng isang inuupahang opisina. Nagtatawanan dahil nawalan na naman ng koneksyon sa internet. Minsan ang taong sisira sa iyo ay nagsisimula bilang ang taong naniwala sa iyo. Noong walang ibang naniwala, ang aking ama, ang unang investor. Hindi dahil nagtiwala siya kay Luis, kundi dahil nagtiwala siya sa akin. Pagkatapos niyang mamatay, ang kanyang mga shares ay napunta sa isang family holding company at sa paglipas ng mga taon, sa pamamagitan ng karagdagang mga funding rounds, buybacks, at maingat na pagkakaayos ng mga deal, ang holding group na iyon ay naging may-ari ng 83% ng Veridian Tech. Alam ito ni Luis. Siyempre, alam niya ito nang hilingin niyang manatili ako sa likod ng pampublikong tungkulin dahil sabi niya, mas komportable ang mga investor kapag may iisang boses sa operasyon. Alam niya ito nang kumbinsihin niya ako na ang aking privacy ay isang bentahe, na maaari kong gabayan ang diskarte mula sa antas ng board habang siya ang humahawak sa mga panayam, kumperensya, at mga toast ng champagne. Alam niya ito sa tuwing tinatawag siya ng isang magazine na founder. At hindi ko itinatama ang sinuman dahil sinasabi ko sa sarili ko na ang kasal ay hindi isang kompetisyon, ngunit ang pag-alam sa isang katotohanan. At ang paggalang dito ay dalawang magkaibang bagay. Galit ka, sabi niya. Pinipilit ang lambing sa kanyang boses. Naiintindihan ko iyon. May karapatan kang magalit. Hindi, sabi ko. May karapatan akong malaman na ang aking asawa ay namumuhay na parang binata sa trabaho. Namilipit ang kanyang mukha. Okay? Hindi alam ni Isabel. Mabilis niyang sinabi. Nagulat ako roon. Bagaman hindi ko ipinahalata. Hindi niya alam ang alin? Tumingin siya sa driveway. Pagkatapos ay sa akin ulit. Ang tungkol sa atin. Hindi talaga?
Ulit ko. Sinabi ko sa kanya na hiwalay na tayo. Pag-amin niya. Ang lamig ay tumagos sa akin, malinis at eksakto. Naisip ko ang magalang at nalilitong ngiti ni Isabel, ang paraan ng pagbigkas niya. Magkakilala po tayo. Hindi malupit, hindi mayabang, kundi tunay na walang kamalay-malay na ang babaeng may hawak ng mga rosas para sa araw ng mga puso ay ang asawa ng lalaking tinanggap niyang pakasalan. Sinabi mong hiwalay na tayo, sabi ko, habang natutulog ka sa kama ko gabi-gabi. Pumikit si Luis. Karina, habang pinapatuloy mo ang iyong ina, para sa Noche Buena, patuloy ko. Alam ko, habang sabay nating nire-renew ang insurance ng bahay natin sa Tagaytay, noong nakaraang buwan. Alam ko, habang hinalikan mo ako ng paalam kaninang umaga, patuloy ko. Dumilat ang kanyang mga mata noon. At sa isang sandali, nakita ko ang lalaki mula sa mga lumang panahon, ang taong ayaw akong biguin. Ngunit nawala ito halos kaagad sa ilalim ng takot. Nag-overreact ang board. Sabi niya, maaayos ito. Ayan na. Hindi aayusin. Maaayos. Humakbang ako palayo sa hamba ng pinto at kinuha ang itim na sobre mula sa mesa sa pasukan. Dala ko ito mula sa kotse nang hindi iniisip at ngayon ay hawak ko ito sa pagitan ng dalawang daliri. Ito ay para sa Palawan, sabi ko. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa sobre. Isang bagay na parang sakit ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit huli na para maging mahalaga. Gusto kitang sorpresahin, sabi ko. Akala ko kailangan natin ng ilang araw na pahinga. Akala ko malayo ka dahil sa acquisition, dahil sa stress, dahil sa lahat ng bagay na lagi mong sinasabi na pansamantala lang. Komplikado iyon. Hindi, sabi ko. Ang system integration ay komplikado. Ang kasal ay mahirap. Ang pagsisinungaling ay simple. Tiningnan niya ako noon, nasaktan sa pagiging simple nito. Isa pang kotse ang lumiko sa aming kalye. Instinctively, lumapit si Luis sa pinto. Sinusubukang magtago sa mga headlight. Hindi ako gumalaw. Lumipas ang mga ilaw. Nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Pagkatapos ay ang sa akin. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang isang text mula kay attorney. Reyes. Emergency board meeting scheduled for 7:30 p.m. They request your presence via video conference. Do not speak with Luis about corporate matters. Ipinakita ko ang telepono kay Luis. Sapat lang para makita niya ang unang linya. Nanlaki ang kanyang bibig. Karina, wag mong gawin ito ngayong gabi. Hindi ko ito ginawa ngayong gabi. Sabi ko. Ikaw ang gumawa. Napahawak siya sa kanyang buhok at bigla siyang mukhang mas matanda sa 46. Hindi mukhang kagalang-galang. Pagod lang at nasukol. Kung tanggalin nila ako, magiging unstable ang kumpanya, sabi niya. Mawawala ng trabaho ang mga tao. Mabubuting tao. Mga taong may mortgage. Pamilya. Iyan ang unang tapat na sinabi mo, sagot ko. At dapat inalala mo iyan bago mo ginawang engagement party mo, ang kanilang lugar ng trabaho. Wala siyang sagot. Sa loob ng maraming taon, umasa si Luis sa paggalaw. Kung nagiging hindi komportable ang isang usapan, lumalakad siya sa ibang silid. Kung nagiging masyadong tiyak ang isang tanong, sumasagot siya ng tawag. Kung tatanungin ko siya tungkol sa kalungkutan, sinisisi niya ang mga deadline. Ngunit ngayon, ay nakatayo siya sa isang beranda na walang mapupuntahan. At ang buhay na maingat niyang hinati sa magkakahiwalay na silid, ay sa wakas ay naging isang bahay. Alam na ba ni Isabel ngayon? Tanong ko. Sumagot ang kanyang katahimikan. Tumango ako. Kung gayon, pumunta ka at ipaliwanag mo sa kanya. Karina, pakiusap. Sinimulan kong isara ang pinto. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi ako hinawakan, ngunit sapat na malapit para makita ko ang panginginig sa kanyang kamay. Makikipag-annulment ka ba sa akin? Huminto ako. Ang salita ay dapat na naramdamang dramatiko. Sa halip, naramdaman itong administratibo. Tulad ng pagpapangalan sa isang dokumento na matagal nang nabuo ng maraming taon ng maliliit na kahihiyan na pinili kong hindi bilangin. Bumagsak ang kanyang mukha, ngunit sa isang segundo lamang. Pagkatapos ay muling sumakop ang takot at ang kumpanya. Tiningnan ko siya sa makitid na puwang
sa pagitan namin, ang kumpanya. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto. Ikinandado ito. At nanatili doon habang kumakatok siya ng 1 beses. 2 beses. At pagkatapos ay huminto. Pagkaraan ng 1 minuto, sumara ang pinto ng kanyang kotse. Sa bintana, nakita ko siyang umupo sa likod ng manibela, nang hindi binubuhay ang makina. Nakayuko ang mga balikat. Nakadikit ang telepono sa tainga. Hindi ko alam kung tinatawagan niya si Isabel, ang board, o isa pang abogado. Sa unang pagkakataon sa loob ng 17 na taon, hindi ko kailangang malaman. Alas 7:30. Umupo ako sa aking mesa sa kusina na may suot na navy blue na sweater, na may isang basong tubig sa tabi ko, at ang mukha ni Attorney Reyes, na nagniningning sa screen ng aking laptop. Isa-isa, ang mga miyembro ng board of directors ay sumali sa tawag. Lahat ay mukhang tulala, maingat, at propesyonal na natatakot. Pagkatapos ay lumitaw si Luis. Wala na siya sa aking beranda. Nasa kanyang opisina na siya, sa ilalim ng naka-frame na pabalat ng magazine na tumatawag sa kanya na the man who reinvented medical data. Nag-on ang kanyang kamera. Direkta siyang tumingin sa akin, at bawat tao sa pulong na iyon ay sa wakas na unawaan na ang babaeng itinuring nilang isang footnote ay ang tanging dahilan kung bakit mayroon pa silang kumpanyang dapat iligtas. Nagsimula ang board meeting nang walang karaniwang kwentuhan. Walang nagtanong tungkol sa weekend ng sinuman. Walang nagkomento tungkol sa panahon. Maging ang general counsel ng kumpanya, na may ugali na magbukas ng mahihirap na pulong, na may isang awkward na biro, ay umubo lamang at tinawag ang pulong sa kaayusan. Si Luis ay nakaupo mag-isa sa executive conference room na may BGC skyline na nagniningning sa likod niya sa mga bintana. Wala na ang kanyang korbata. Ang itaas na butones ng kanyang damit ay bukas. Para sa isang lalaki na nag-ukol ng maraming taon sa pagmaster ng bawat pampublikong pagpapakita, bigla siyang mukhang karaniwan. Si Attorney Reyes ay umupo sa tabi ko sa aking mesa sa kusina. Karina, mahina niyang sinabi bago pa may ibang magsalita. Sagutin mo lang ang itatanong sa iyo. Tumango ako. Inayos ng chairman ng board ang kanyang salamin. Nakatanggap kami ng abiso. Maingat niyang sinimulan na ang Rios Investment Group ay binawi ang kanilang capital commitment at sinuspinde ang lahat ng discretionary capital support. Epektibo kaagad. Walang tumingin kay Luis. Lahat sila ay tumingin sa akin. Mrs. Rios, patuloy ng chairman. Maaari mo bang kumpirmahin na ang abiso ay tunay? Oo. At na ang Rios Investment Group ay nananatiling beneficial owner ng 83% ng Viridian Tech. Oo. Ang katahimikan na sumunod ay tila tumagal magpakailanman. Maraming mga direktor ang alam ang istruktura ng pagmamay-ari sa papel. Ngunit ang mga dokumento ng pagmamay-ari at ang katotohanan ay magkaibang bagay. Sa loob ng maraming taon, si Luis ang naging mukha ng kumpanya. Binabanggit siya ng mga empleyado. Kinukuhanan siya ng litrato ng mga investor. Tinatawag siyang founder ng mga mamamahayag. Sa isang punto, nagsimulang maniwala ang mga tao na ang visibility ay nangangahulugang pagmamay-ari. Si Luis ang pinakananiwala dito. Yumuko siya patungo sa kanyang kamera. Karina, pakiusap. Huwag kang gumawa ng permanenteng desisyon batay sa emosyon ngayon. Dahan-dahang inilagay ni Attorney Reyes ang isang kamay sa aking notepad. Pinaalalahanan akong huwag sumagot ng emosyonal. Wala akong ginawang desisyon ngayon. Mahinahon kong sagot. Ipinatupad ko ang mga karapatan na matagal nang umiiral. Pumikit si Luis sa 1 segundo. Bumaling ang chairman sa kanya. Luis, mayroon ka bang kailangang ibunyag? Bago tayo magpatuloy, isang mahabang paghinto. Sa wakas, nagsalita si Luis. Ang aking personal na sitwasyon ay naging komplikado. Komplikado, tuyong ulit ng isang direktor. Isa pang miyembro ng board, si Patricia Flores, ay nag-cruise ng kanyang mga kamay sa mesa. Nagpakilala ka sa loob ng kumpanyang ito bilang single. Nag-alinlangan si Luis. Oo, sa katunayan. Kasal ka? Oo,
Alam ba ng mga miyembro ng senior leadership ang iyong kasal? Hindi. Ang silid ay naging masakit na tahimik. Walang pakialam na si Luis ay naging hindi tapat. Ang pakialam nila ay itinago ng CEO ang mga kaugnay na personal na katotohanan habang nagkakaroon ng isang napakapublikong relasyon sa isa pang executive sa loob ng kumpanya. Ang corporate governance ay naging isang legal na problema. Ang General Counsel ang sumunod na nagsalita. Dahil sa mga pagbubunyag na ito, inirerekomenda kong suspendihin si Mr. Vargas sa kanyang mga tungkulin sa pamamahala kaagad habang naghihintay ng isang independiyenteng investigasyon. Tumingin si Luis ng diretso sa kamera. Hindi ka maaaring seryoso. Bumuntong hininga ang chairman. Sana nga hindi. Pagsapit ng 8. 3:00 ng gabing iyon, hindi pa umabot sa media ang balita. Ngunit sa loob ng Veridian Tech, alam na ng lahat, mas mabilis kumalat ang mga tsismis sa korporasyon kaysa sa anumang press release. May nakapansin na si Luis ay lumalabas sa executive floor na may dalang isang kahon ng karton. May iba pang nakapansin na nanatiling sarado ang pinto ng opisina ni Isabel. Tahimik na dinisactivate ng security ang executive access card ni Luis. Ang larawan ay kumalat sa mga pribadong group chat ng mga empleyado sa loob ng ilang minuto. Walang nag-post ng anuman sa publiko. Hindi pa, kinabukasan, nagising ako pagkatapos ng halos 3 oras na tulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala si Luis sa tabi ko. Ang katahimikan ay kakaiba. Hindi malungkot. Kakaiba lang. Nagtimpla ako ng kape. Pinakain ang aming matandang Aspen. At tumayo sa tabi ng bintana ng kusina. Pinapanood ang mga bata na naghihintay ng school bus. Ang buhay sa labas ay nagpatuloy tulad ng dati. Ang pagkaunawang iyon ay nagbigay sa akin ng katatagan. Ang aking mundo ay nawasak. Ang sa lahat ng iba ay hindi. Alas 9:11. Dumating si Attorney Reyes na may dalang 2 makapal na folder. Tumugon na ang mga bangko. Pinapasok ko siya. Sinuspinde nila ang financing para sa acquisition. Sabi niya, inaasahan ko na iyon. Nagtatanong sila kung balak ng Rios Investment Group na magpatuloy sa pag-invest pagkatapos ng restructuring. Tiningnan ko ang mga folder nang hindi binubuksan. Anong sinabi mo sa kanila? Ang totoo, bahagya siyang ngumiti. Sinabi ko sa kanila na naniniwala pa rin ang may-ari sa kumpanya. Nagulat ako roon. Napansin niya, hindi mo kailanman gustong sirain ang Veridian Tech. Hindi, gusto kong pigilan ang isang lalaki na magpatuloy sa pagpapanggap na siya ang may-ari. Eksakto, palaging iniisip ng mga tao ang paghihiganti bilang pagsunog sa lahat. Minsan ang paghihiganti ay nangangahulugang pagtanggi. Nahayaan ng isang tao na patuloy na magnakaw ng kredito para sa iyong binuo. Bandang tanghali, nag-vibrate ang aking telepono. Isabel Gonzalez. Tinitigan ko ang kanyang pangalan. Sa loob ng ilang segundo. Bago sumagot. Hello. Ang kanyang boses ay hindi katulad ng sa mga board meeting. Mas tahimik, halos marupok. Alam kong marahil wala akong karapatang tawagan ka. Hindi ako sumagot. Sa totoo lang. Marahil nga wala. Tinanggap niya iyon. Hindi ko alam. Naniniwala ako sa iyo. Huminga siya ng malalim, na para bang pinipigilan niya ang kanyang hininga buong umaga. Sinabi niya sa akin, nahiwalay na sila ng halos 2 taon. Alam ko, sinabi niyang ang proseso ng annulment ay dahil sa mga ari-arian ng kumpanya. Alam ko, nagpakita siya sa akin ng isang lease agreement, napatigil ako roon. Anong apartment? Katahimikan. Pagkatapos ay sumagot si Isabel. Nagrenta siya ng isang apartment sa Makati. Tinitigan ko ang pader. Nagrenta si Luis ng isa pang apartment hindi para tirhan, kundi para suportahan ang isang kasinungalingan. Bawat late meeting, bawat late night strategy session, bawat business trip na masyadong gabi na para mag-drive pa uwi, palaging may isa pang lugar. Hindi dahil kailangan niya ng isa pang buhay, kundi dahil kailangan niya ng patunay ng isa. Nasusuka ako. Bulong ni Isabel. Dapat lang. Hinding-hindi ko sana ginawa. Alam ko.
Nabasag ang kanyang boses. I'm so sorry. Sa unang pagkakataon mula noong araw ng mga puso, narinig ko ang tunay na pagsisisi mula sa isang taong konektado sa gulo na ito. Naniniwala akong nagsisisi ka, sabi ko. Ngunit ang isang sorry ay hindi nag-aalis ng nangyari. Hindi. Huminto siya. Mapapatawad mo ba ako? Tumingin ako ulit sa bintana. Hindi kita kilala, ng sapat, para patawarin ka. Hindi siya nakipagtalo. Sa halip, mahina niyang sinabi. Patas iyon. Hapon na nang tumawag muli si Attorney Reyes. May nahanap kami. Agad na nakuha ng kanyang tono ang aking atensyon. Ano iyon? Mga lumang authorization record. Nag-drive ako papunta sa kanyang opisina. Inilatag niya ang dose-dose ng mga dokumento sa mesa ng conference. Mga pag-aproba sa gastos. Mga form ng stock transfer. Mga authorization sa investment. Sa unang tingin, mukhang normal ang mga ito. Pagkatapos ay itinuro ni Attorney Reyes ang ilang mga pirma. Iyo ang mga ito. Kumunot ang aking noo. Hindi maganda ang mga kopya. Nanikip ang aking tiyan. Hindi ko kailanman pinirmahan ang mga ito. Alam ko. Inilagay niya ang isa pang dokumento sa tabi ng mga ito. Ang aking tunay na pirma. Ang pagkakaiba ay naging halata. Maliit. Halos hindi nakikita. Hindi lang pag-aasawa namin ang pinagtaksilan ni Luis. May pumipirma ng peking pirma ko sa mga dokumento ng kumpanya sa loob ng maraming taon. Nag-cruise ng mga kamay si Attorney Reyes. Ipapasuri natin sa mga forensic analyst ang bawat executive authorization sa nakalipas na 5 taon. Ilan? Daan-daan. Dahan-dahan akong sumandal sa aking upuan. Bawat emosyon na dinala ko mula noong araw ng mga puso ay nagbago. Hanggang sa sandaling iyon, naniniwala akong ang kwento ay tungkol sa pagtataksil. Ngayon ay nagiging mas malaki na ito. Corporate misconduct, fraud, posibleng pagkakalantad sa kriminal. Tiningnan ako ni Attorney Reyes ng maingat. Karina, oo? Kailangan mong maghanda para saan kung kumpirmahin ng investigasyon ang ating hinala. Huminto siya. Hindi lang mawawala kay Luis ang kanyang asawa. Tinapos ko ang pangungusap para sa kanya. Mawawala sa kanya ang lahat. Hindi sumagot si Attorney Reyes. Hindi niya kailangan. Ang ebidensya na nakakalat sa mesa ay ginawa na iyon. Habang tinitingnan ko ang mga peking pirma na may pangalan ko, napagtanto ko ang isang bagay na mas nagpalamig sa akin kaysa sa engagement party. Si Luis ay hindi tumawid sa isang linya. Tumatawid na siya sa mga linya sa loob ng maraming taon. Ang araw ng mga puso ay hindi lumikha ng gulo. Inilantad lamang nito. Ang sumunod na 48 oras ay gumalaw na may malamig na katumpakan ng isang makina. Nagdala si Attorney Reyes ng isang forensic audit firm mula sa Cebu, ang uri na hindi nagtatanong ng hindi kailangang tanong at hindi gumagamit ng dramatikong wika maliban kung nararapat sa isang dokumento. Nag-set up sila sa isang nakalak na conference room sa Veridian Tech, restricted access, nakababa ang mga blinds, bukas ang mga laptop sa tabi ng mga kahon na puno ng mga lumang authorization, mga ulat ng board, mga pag-aproba sa wire transfer, at mga file ng executive compensation. Hindi ako pumunta sa opisina. Sinasadya iyon. Kung papasok ako sa gusaling iyon, nang masyadong maaga, gagawing personal na digmaan ng mga tao ang investigasyon sa pagitan ng isang asawa at isang asawa. Ayaw ko ng tsismis, ng mga bulungan sa pasilyo, tungkol sa paghihiganti, ng mga dahilan, para sabihin ni Luis na kumikilos ako dahil sa sama ng loob sa halip na sa ebidensya. Kaya nanatili ako sa bahay. Sumagot ng mga tanong sa pamamagitan ni Attorney Reyes at hinayaan ang mga propesyonal na gawin ang bagay na laging minamaliit ni Luis. Sinundan nila ang paper trail. 9 Bay, sa 3 araw, natagpuan nila ang pattern. Hindi ito isang peking pirma o kahit isang maliit na bilang. Ito ay isang sistema. Ang pangalan ko ay ginamit para mag-authorize ng mga pansamantalang pautang sa mga executive,
mag-aproba ng mga pinalaking travel allowance, at magpabilis ng mga kontrata ng supplier na konektado sa mga taong personal na kilala ni Luis. Wala sa mga iyon ang sapat na walang ingat para sumigaw ng fraud sa unang tingin. Iyon ang nagpapadelikado rito. Ito ay pulido, naka-layer, at nakabalot sa malinis na corporate language na sapat para makalusot sa mga abalang kamay. Ngunit ang mga kasinungalingan ay hindi magandang tumatanda. Bawat dokumento ay may timestamp. Bawat pag-aproba ay may metadata. Bawat transfer ay nagiiwan ng bakas. Alas, AS, 01 ng gabi ng Huwebes. Tinawagan ako ni Attorney Reyes. Karina, sabi niya, sapat na ang hawak natin. Nasa aking laundry room ako. Nagtutupi ng isa sa mga puting damit ni Luis. Dahil ang ugali ay minsan ang huling bahagi ng pag-ibig na namamatay. Tumingin ako sa damit sa aking mga kamay, sa monogram sa cuff, at bigla kong naramdaman na tanga ako dahil hinawakan ko ito. Sapat na para sa board. Tanong ko, sapat na para sa board? Sapat na para sa civil action at posibleng sapat na para i-refer sa mga autoridad sa buwis. Sa isang maikling segundo, hiniling kong sana ay mas maliit ang katotohanan. Pagkatapos ay naaalala ko si Luis na hinahalikan si Isabel sa ilalim ng skylight habang pumapalakpak ang 200 tao sa isang kasinungalingan. Kung gayon, ipadala mo, sabi ko. Ang emergency board meeting ay itinakda para sa susunod na umaga. Sa pagkakataong ito, hindi inimbitahan si Luis bilang CEO. Inimbitahan siya bilang subject ng investigasyon. Lumitaw si Isabel sa video call mula sa kanyang opisina. Maputla, ngunit kalmado. Pansamantala siyang nagbitiw sa lahat ng paggawa ng desisyon na konektado kay Luis at tinanggap ito ng board. Hindi siya lumaban. Hindi niya ako sinisi. Nang tanungin ng chairman kung alam niyang kasal si Luis, malinaw niyang sinagot, hindi. Sinabi niya sa akin na 2 taon na siyang hiwalay. At kailanman ba niyang ibinunyag na si Mrs. Rios ang may kontrol sa majority stake ng kumpanya? Ibaba ni Isabel ang kanyang tingin saglit. Sinabi niya sa akin na ang kanyang asawa ay walang operational involvement at ang structure ng pagmamay-ari ay lumang papeles lang ng pamilya. Malakas na tumama ang parirala. Lumang papeles lang ng pamilya. Doon binuod ni Luis ang investment ng aking ama, ang aking mga taon ng trabaho, at ang aking katahimikan. Pagkatapos ay nagsimula ang mga forensic auditor. Hindi nila inilakas ang kanilang boses, hindi nila kailangan. Nagpakita sila ng mga pirma, metadata, mga pag-aproba sa wire transfer, mga lease agreement, at mga talaan ng gastos ng executive. Ipinakita nila ang apartment na inupahan ni Luis sa Makati at ikinategorya bilang courtesy apartment para sa mga kliyente. Ipinakita nila ang mga pagbili ng alahas na may label na investor relations gifts. Ipinakita nila ang mga pribadong biyahe na nabook sa pamamagitan ng corporate accounts, mga weekend na pinaniwalaan ni Isabel na business retreats dahil pinalibutan ni Luis ang bawat kasinungalingan ng sapat na papeles para magmukhang lehitimo. Tinaguan ni Isabel ang kanyang bibig 1 beses. 1 beses lang. Nanigas si Luis. Nang sa wakas ay nagsalita siya, mahina ang kanyang boses. Kinukuha ninyo ito wala sa konteksto. Ang lead investigator, isang babaeng nagngangalang Raquel Vidal, ay inayos ang kanyang salamin. Mr. Vargas, ang metadata ay walang konteksto. Mayroon itong mga timestamp. Walang ngumiti, ngunit halos ako. Sinubukan ulit ni Luis. May autoridad akong kumilos sa ngalan ng kumpanya. Mayroon kang operational authority, sabi ni Raquel. Wala kang autoridad na pekein ang pirma ni Mrs. Rios. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa akin noon. At sa unang pagkakataon, may galit sa ilalim ng takot. Nasisiyahan ka rito, sabi niya. Naramdaman kong lahat ng mukha sa tawag ay lumingon sa akin. Maari ko sanang itanggi. Sa halip, maingat kong sinabi ang totoo. Hindi, Luis, hindi ako nasisiyahan dito. Pinagdadaanan ko ito para mabuhay.
Pinatahimik siya nito. Pagsapit ng tanghali, nagkakaisang bumoto ang board na tanggalin si Luis sa puwesto. Bawiin ang lahat ng hindi pa naibibigay na stock compensation at i-refer ang mga natuklasan sa mga external counsel para sa civil recovery. Ang kanyang pangalan ay aalisin sa lahat ng aktibong materyales ng kumpanya hanggang sa maresolba ang usapin. Mananatiling suspendido si Isabel habang hinihintay ang pagkumpleto ng kanyang sariling etikal na pagsusuri, bagaman ang mga paunang natuklasan ay nagpakita na siya ay naloko at hindi kasabwat. Hindi ito dramatiko. Walang sigawan. Walang naghagis ng baso. Ang paghihiganti ay dumating sa mga pirma, boto, at mga nakalak na account. At sa paanuman, mas naramdaman itong kumpleto. Nang hapong iyon, hiniling ni Isabel na makipagkita sa akin ng personal. Halos tumanggi ako. Pagkatapos, ay naisip ko ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang malaman niya ang tungkol sa apartment, at napagtanto kong mayroon pang isang usapan na hindi makokontrol ni Luis. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa Alabang. Malayo sa opisina at malayo sa sinumang makakakilala sa amin. Nauna si Isabel. Wala siyang make-up o napakakonti lang, at wala na sa kanyang kamay ang diamanteng singsing. Nang umupo ako sa tapat niya, tumayo siya. "I'm sorry," sabi niya. "Sinabi mo na iyan. Alam ko, pero kailangan kong sabihin ito habang nakatingin sa iyo." Pinag-aralan ko ang kanyang mukha at walang nakitang kayabangan doon. Walang bakas ng babae sa entablado na tumatanggap ng palakpak, kundi malinis at brutal na kahihiyan. Naniwala ako sa kanya. Sabi niya, "Hindi iyon isang dahilan. Iyon lang ang totoo." Alam ko. Pinaramdam niya sa akin na ako ang pinili. Masakit ang parira lang iyon kaysa sa inaasahan ko dahil naiintindihan ko ito. Laging alam ni Luis kung paano paramdamin sa isang babae na ang silid ay muling inayos sa paligid niya. Tiningnan ni Isabel ang kanyang mga kamay. "Nang makita kita sa atrium, akala ko asawa ka ng isang investor o isang tao mula sa isang charity board. Hindi ko alam na tinitingnan ko ang babae, na kung kaninong buhay ako nakatayo. Sa isang sandali, wala sa amin ang nagsalita. Pagkatapos ay sinabi ko, pareho tayong niloko niya. Isabel, ngunit sa akin siya kasal. Ang kanyang unang tungkulin ay sa akin." Tumango siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Alam kong maaari ko siyang kamuhian. Bahagi ko gustong gawin iyon. Mas madali sana ang pagkamuhi kaysa sa hindi komportableng katotohanan na ang kabilang babae ay hindi laging isang halimaw. Minsan siya ay isa pang taong nakatayo sa mga guho, hawak ang isang ibang piraso ng parehong kasinungalingan. "Hindi kita poprotektahan mula sa mga kahihinatnan," sabi niya. "Hindi ko hinihiling sa iyo na gawin iyon, ngunit hindi kita parurusahan para sa ginawa niya." Tumaas lamang ang kanyang mga mata sa akin. "Hindi iyon pagpapatawad." "Hindi pa, ngunit iyon ay hustisya." 3 gabi pagkatapos, bumalik si Luis sa bahay. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-doorbell ng paulit-ulit. Kumatok siya sa pinto ng isang beses. Pagkatapos ay naghintay. Sa bintana, nakita ko ang isang lalaki na walang pagkakahawig sa asawang dinalhan ko ng bulaklak noong araw ng mga puso. Ang kanyang coat ay lukot. Ang kanyang mukha ay hindi ahit. Ang tiwala sa sarili ay nawala sa kanya. At kung wala ito, mukha siyang mas maliit, halos hindi makilala. Binuksan ko ang pinto ngunit iniwan ang kadena. Tiningnan niya ang kadena pagkatapos ay sa akin. "Nararapat sa akin iyan," sabi niya. "Oo," sagot ko. Napalunok siya. "Nawala sa akin ang kumpanya." "Hindi," sabi ko. "Nawala sa iyo ang ilusyon na ito ay sa iyo." Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit hindi ako lumambot. Hindi dahil gusto kong magdusa siya, kundi dahil napakaraming taon kong pinalambot ang bawat matigas na katotohanan hanggang sa kaya niya itong iwasan. "Hindi ako nandito para hilinging itigil mo ang investigasyon," sabi niya. "Mabuti. Hindi ako nandito para hilinging bumalik ka sa akin." "Mabuti." Dahan-dahan siyang tumango na para bang bawat salita ay may halaga.
Nandito ako para sabihing sorry. Ang dating Karina ay binuksan sana ang pinto. Ang dating Karina ay napagkamalan sana ang pagsisisi bilang pag-aayos. Ngunit ang babaeng nakatayo doon ngayon ay nakakita ng napakaraming nasusunog na bagay para mapagkamalan ang usok bilang init. Sorry ka ba dahil nasaktan mo ako? Tanong ko. O dahil gumuho ang buhay mo? Tumingin si Luis sa ibaba. Sa loob ng mahabang panahon, wala siyang sinabi. Pagkatapos, napakahina. Sumagot siya. Hindi ko na alam. At iyon ang unang tapat na sinabi niya mula noong araw ng mga puso. Nanatili si Luis sa beranda ng isang sandali pa. Naghihintay na may sabihin ako na gagawing hindi gaanong nakakatakot ang hinaharap. Hindi ko ginawa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na pag-aari ng sama ng loob, pag-aari na ito ng katotohanan. Sa wakas, tumango siya. Naiintindihan ko. Hindi ako sigurado kung naiintindihan niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang pag-unawa ay hindi na aking responsibilidad. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Walang ingay at pinanood sa salamin, sa gilid habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse. Hindi siya lumingon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa mga bulsa ng kanyang coat. Gumagalaw na parang isang lalaki na nag-ukol ng maraming taon. Sa pag-akyat sa isang tuktok, para lang mapagtanto na maling mapa ang kanyang dala. Lumapit si Bruno sa pasukan at ipinatong ang kanyang ulo sa aking binti. Kinamot ko siya sa likod ng kanyang mga tainga at bumulong. Sa tingin ko magiging maayos tayo. Sa unang pagkakataon mula noong araw ng mga puso. Naniwala ako. Ang annulment ay inabot ng ilang taon. Sa Pilipinas, ang mga totoong annulment ay karaniwang ganoon. Isang mahaba at nakakapagod na proseso. Nagkaroon ng mga financial statement, mga pagtatasa ng ari-arian, mga affidavit, at mas maraming papeles kaysa sa inaakala naming posible. Dahil sa prenuptial agreement at sa istruktura ng pagmamay-ari na matagal nang umiiral bago pa ang aming kasal. Ang legal na proseso ay nakakagulat na direkta sa emosyonal na aspeto. Gayunpaman, walang naramdamang simple. Hindi kailanman kinuwestiyon ni Luis ang aking pagmamay-ari sa Veridian Tech. Ang mga dokumento ay matagal nang umiiral at ang investigasyon ay nag-alis ng anumang ilusyon na ang kumpanya ay pag-aari ng iba. Ang mga kasong sibil na may kaugnayan sa mga peking pirma ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga independiyenteng abogado. Ang mga usaping iyon ay naayos sa pamamagitan ng mga negosasyon, pagbabayad pinsala at permanenteng pagbabawal kay Luis na maglingkod bilang opisyal ng anumang kumpanyang sakop ng mga kasunduang kasangkot. Ito ay isang masakit na resulta para sa kanya. Ngunit ito rin ang bunga ng mga pagpili na paulit-ulit na ginawa sa paglipas ng panahon, hindi ng isang kahindik-hindik na hapon. Ang hustisya, natutunan ko, ay bihirang dumating ng sabay-sabay. Dumarating ito sa maingat na may bilang na mga pahina, na kumpleto ni Isabel ang kanyang etikal na pagsusuri. Ang mga independiyenteng investigador ay walang nakitang ebidensya na nakilahok siya sa mga peking dokumento o nakinabang sa financial misconduct. Ang kanyang pinakamalaking pagkakamali ay ang maniwala sa lalaking minamahal niya. Ibinabalik siya ng board bilang CEO, 6 na linggo pagkatapos. Bago siya pumayag, tinawagan niya ako. Hindi ko tatanggapin ang posisyon, sabi niya. Kung sa tingin mo ay hindi ko dapat. Pinahalagahan ko iyon nang higit pa sa marahil niyang inaakala. Pinaghirapan mo ang trabaho. Sagot ko. Ngunit dahil sa lahat ng nangyari, marahan kong pinutol. Huwag mong sayangin ang pagkakataong gawin ito ng tapat. Natahimik siya. Hindi ko inaasahang magiging magkaibigan tayo. Ako rin. Ngunit umaasa akong isang araw ay maniniwala kang hindi ko kailanman ginusto ang iyong buhay. Tumingin ako sa bintana, sa mga unang senyales ng tagsibol, na sumisibol sa mga nanigas na flower bed. Naniniwala na ako roon. Nang matapos ang aming tawag, napagtanto kong dumating ang pagpapatawad, nang hindi nagpapahayag.
Hindi ang buong pagpapatawad. Hindi ang uri na nagbubura ng mga peklat. Sapat lang para itigil ang pagdadala ng kasalanan ng iba. Tinanong ako ng board kung gusto kong maging CEO. Sa loob ng maraming taon, iyon ang susunod na halatang hakbang. Ilang taon na ang nakalipas. Maaaring pumayag ako nang walang pag-aalinlangan. Sa halip, ginulat ko ang lahat. Kasama na ang aking sarili. Hindi. Kumurap ang chairman. Ikaw ang nagtayo ng kumpanyang ito. Oo. Ikaw ang may-ari. Oo. Kung gayon, bakit? Ngumiti ako. Dahil ang pagmamay-ari at layunin ay hindi laging pareho. Sa halip, tinanggap ko ang papel na executive chairwoman na nakatuon sa pangmatagalang diskarte habang iniiwan ang pang-araw-araw na operasyon kay Isabel. Ito ang kasunduan na dapat kong pinili maraming taon na ang nakalipas. Hindi dahil kulang ako sa kakayahang mamuno sa publiko, kundi dahil mas epektibo ang pamumuno kapag sumasalamin ito sa kung sino ka talaga, sa halip na kung sino ang inaasahan ng ibang tao na maging ka. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong tapat ang kumpanya. 3 buwan pagkatapos ng araw ng mga puso, natagpuan ko ang sobre na naglalaman ng mga tiket sa eroplano patungong Palawan na nakatago sa isang drawer sa aking desk. Matagal nang kinansela ang mga biyahe. Wala na ang hotel reservation. Ang maliit na sulat kamay na card na isinulat ko para kay Luis ay nakatupi pa rin sa loob. Binasa ko ito ng isang beses. Pagkatapos ay malungkot na ngumiti at ipinasok sa paper shredder. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop at nagbook ng isa pang biyahe. Sinalubong ako ng Palawan ng mainit na sikat ng araw at mga cafe na umaapaw sa makitid na bangketa. Naglakad ako ng walang plano. Nagtagal ako sa mga bookstore kung saan nagbrowse ako ng mga librong halos hindi ko binabasa. Umupo ako sa tabi ng dagat na may isang tasa ng kape na lumamig dahil nanood ako ng mga tao sa halip na uminom. Sa aking ikalawang gabi, tumawid ako sa isang maliit na tulay habang nagiging kulay ginto ang kalangitan. Ilang taon na ang nakalipas. Kami ni Luis ay nakatayo doon, gumagawa ng mga pangako tungkol sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, gumawa ako ng isang pangako para sa aking sarili. Huwag kailanman ipagkamali ang pagiging kailangan sa pagiging pinahahalagahan. Halos 1 taon pagkatapos, inihayag ng Veridian Tech ang isang bagong inisyatiba sa pamumuhunan na sumusuporta sa mga startup na kumpanya ng health tech na itinatag ng mga kababaihan at mga hindi gaanong kinakatawan na negosyante. Ang ideya ay matagal nang nakatago sa isa sa aking mga kuwaderno sa loob ng halos 1 dekada. Ngayon, sa wakas, ay nabuo na namin ito. Sa event ng paglulunsad, ipinakilala ni Isabel ang programa, pinasalamatan ang board, pinasalamatan ang aming mga empleyado. Pagkatapos, hindi inaasahan, pinasalamatan niya ako. May mga taong nagtatayo ng mga kumpanya. Sabi niya, ang iba ay nagtatayo ng mga kultura, kung saan ang katotohanan ay sa wakas ay mas mahalaga kaysa sa mga anyo. Nandito tayo, dahil tumanggi si Karina Rios, na isakripisyo ang alinman sa dalawa. Ang palakpakan na sumunod ay ibang-iba sa palakpakan na narinig ko noong araw ng mga puso. Ang palakpakan noon ay nagdiriwang ng isang ilusyon. Ang isang ito ay nagpaparangal sa integridad. Mahalaga ang pagkakaiba. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng isang sulat kamay. Hindi isang email, hindi isang text, isang sulat. Galing ito kay Luis. Isinulat niya na tinanggap niya ang isang posisyon sa pamamahala sa isang maliit na kumpanya ng IT sa isang probinsya. Hindi ito kaakit-akit. Walang mga panayam sa magazine. Walang mga pangunahing talumpati. Walang corner office. Isinulat niya na tuwing umaga, siya mismo ang nagbubukas ng opisina. Nagtitimpla siya ng kape para sa mga tauhan at umuuwi tuwing hapon na alam kung ano talaga ang kahulugan ng kanyang titulo. Humingi siya muli ng tawad, hindi dahil nawala sa kanya ang kumpanya, hindi dahil nawala sa kanya ang kanyang reputasyon, kundi dahil sa paggugol ng maraming taon
Sa paniniwala na ang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng karapatang baliwalain ang mga pangako na ginawa niya sa mga taong pinakamamahal niya. Sa dulo ng pahina, isinulat niya ang isang huling pangungusap. Sana isang araw ay maging karapat-dapat ako sa kapatawarang hinihingi ko. Tinupi ko ang sulat at inilagay sa isang kahon na may mga lumang litrato. Hindi dahil gusto kong balikan ang nakaraan, kundi dahil ang pagpapanggap na hindi ito nangyari ay walang ituturo sa akin. Ang ilang mga kabanata ay nararapat manatiling sarado, hindi nararapat na burahin. Minsan tinatanong ng mga tao kung nagdala ba sa akin ng kapayapaan ang paghihiganti. Ang tapat na sagot ay hindi. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng hustisya. Ang kapayapaan ay dumating pagkatapos. Sa araw pangsa. Dumating ang kapayapaan sa araw na huminto ako sa pagsukat ng aking hinaharap sa pamamagitan ng pagtataksil ng ibang tao. Nawala kay Luis ang kanyang asawa dahil pinili niya ang panlilinlang kaysa sa katapatan. Nawala sa kanya ang kanyang karera dahil pinili niya ang ambisyon kaysa sa integridad. Nawala sa kanya ang kumpanya dahil nakalimutan niyang ang hiniram na kapangyarihan ay hindi kailanman kapareho ng pinaghirapang tiwala. Tungkol naman sa akin, hindi ako nanalo dahil natalo siya. Nanalo ako dahil sa wakas ay naaalala kong ang aking halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa kung kinikilala ito ng ibang tao. Minsan ang pinakamalakas na paghihiganti ay hindi ang pagsira sa taong nanakit sa iyo. Ito ay ang pagtanggi na hayaan ang kanilang mga pagpili na sirain ang taong nakatakdakang maging